Ma'am Hana, may nagpadala po. Hanggang dito sa kusina dinig ang malakas na boses ni Mel. Humahangos itong papasok sa kabahayan. Pati paghahanda ng breakfast, nabulahaw na rin. Uy, ano yan ha? Para po kay Ate Miraya, ma'am. Napahinto naman siya sa tahimik na pagsimsim ng kape. Puminta kaagad ang kunot sa noo niya, habang ang dalawa ay mistulang may pinagkakaguluhan. Wow, that's nice ha? Pinaka-emphasize pa talaga ang sunflower. Puno na paghangang puri naman ni Hana. Tuluyan ang nawala sa iniinamang atensyon niya. Iisa lang naman ang may alam na dati niyang paborito ang sunflower. Tanging ito lamang. Kagabi pagkain ngayon naman ay sunflower. Ito pa, Ma'am Hana. Special cheese bread. From who? Galing po kay Kuya na pogi. Wow ha, non-stop ang manliligaw mo. Hindi ba, Miraya? Napasimangot naman siya. Talagang kasamang kinukuha ni Conrad ang loob ng mga kasama niya, lalo na si Jacob. Conrad, ipinakikita talaga nito kung ano ang meron ito. Una, nagpanggap itong mabait na Samaritano na nakahandang tulungan si Hana. Minamanipula nito ang mga tao sa paligid niya. Ang nakakainis lang ay nagmumukhang okay lang kay Hana ang lahat. Hana was supposed to be on her side. Immature man kung iisipin, pero siya dapat ang kinatigan nito. Bigyan mo nga ako ng magandang rason kung bakit ko siya pipigilan na lumapit sa atin. At sa tingin ko naman, mabait siyang kapitbahay. Wala siyang ginagawang masama. Ang sagot nito nang sitahin niya ito noong nakaraan. Pero kilala niya si Hana. Sa haba ng mga araw na nagkakasama ito at si Conrad, hindi malayong may naikwento na si Conrad sa babae. Pero hindi siya magsasalita ng tungkol sa kanila ng lalaking iyon. Mananatiling tikom ang bibig niya. Walang magandang pag-uusapan tungkol sa kanilang dalawa. Ate, saan ko ba ilalagay itong bulaklak? Sa kwarto mo ba? O sa altar? Itapon mo. Matabang niyang sagot sa nabaliwalang itinuloy ang pag-inom sa nanlalamig na kape. Ay, ang harsh naman. Akin na lang to. Bahala ka. May note pa naman. Binasa ni Hana ang nakasulat sa card. To my Mira. Have a great morning. Napaismid naman siya sa narinig. May Mira. Ang sweet naman. Tumitili na si Mel. Nakakarindi naman sa kanyang tainga. Kinikilig ka? Hina-highlight lang niya ang pagiging bulag ko. Magpa-flower man lang. Palpak pa. Paano niya babasahin ang note kung hindi siya nakakakita? Not that she was interested. Noon niya hindi siya magawang bigyan ng kahit isang tangkay na bulaklak. Pero nung nagka-amnesia ito, marahan siyang tumayo at nangangapang dinala sa lababo ang tasa. Tinataban niya siyang hugasan iyon. Nakakatamad ang umagang may asungot na bubuntot-buntot. Nakakabigat ng kalooban. Lalo pa nang marinig niya ang excited na boses ni Jacob. Nakapapasok lang ng kusina at nakita kaagad ang pagkain sa ibabaw ng mesa. Wow! Tila nawala ang antok ng bata at narinig niya ang paghila nito ng upuan. Tumutunog pa ang lalagyan ng tinapay na halatang nilalantakan kaagad ng bata. Lumundo ang pakiramdam niya. Nakalimutan ni Jacob na humalik sa pisngi nila ni Hana. Mas una pang nakita ang pagkain. Binili mo ako ng cheese bread, Mami? Napansin din siya. No, ang titusi mo ang bumili niyan. Nakititusi na rin si Hana na parang ang tagal nang magkakilala ng mga ito. Nakakaya mo talaga. Titusi? Rinig niya, ang excited sa boses nito. Malamang na nanlalaki pa ang mga mata nito sa tuwa. Umahon ka agad ito sa upuan
At alam niya ang balak nito. Tumakbo kaagad si Jacob patungo sa labas. Makalipas lang ang sandali, maririnig na ang harutan nito at ng lalaking iyon na nasa loob na ng bakura na pala. Si Jacob ang naging pinakamalapit kay Conrad. Matagumpay na naipasok sa bulsa nito. Binubusog ng mga pakitang hindi siya sigurado kung hanggang kailan magtatagal. Ayaw niya sa mga nangyayaring ito. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Okay nga lang kay Hana na may-ari ng pamamahay. Ano ba ang ipag-iinarte niya? Pakiramdam niya tuloy ay ipinagkanuloy siya ng kaibigan. Duda pa rin siya sa motibo nito. Ate, ang mga kilay mo nagsasalubong na. Yang hinuhugasan mo, kanina pa tapos, pero ayaw mo pang umalis dyan sa lababo. Naaagnas na ang mga letra sa mug. Isa pa itong bunganga nitong si Mel. Nagbabago na ang loyalty nito. Sa inis niya, iniwanan na niya ang mga ito at bumalik sa silid. Naghanda siya para sa pagsama sa palayan. Ngayong araw ang harvest at kapag mga ganitong pagkakataon, sumasama sila ni Hana. Ang ilang ektaryang palayan ay pamana pa ng mga magulang ni Hana. Ilang beses na nitong inalok na ipagbili ang lupain para i-convert na commercial site, pero inayawan ito ni Hana. Malaki ang sentimental value kaya kahit noong nahihirapan ito sa pera, hindi nito naisipang ibenta ang property. Tito C, kain ka na po, sabay na po tayo. Napahawak naman siya sa laylay ng sweater na isinuot niya. Huminga siya ng malalim. Hanggang dito sa silid niya ay naririnig pa niya ang mga paglalambingan ni na Conrad at Jacob. Heto na naman ang pakiramdam na gusto niyang ipagdamot si Jacob sa lalaki. Sa muling paglabas niya mula sa silid, inihanda na niya ang sarili. Tito C, buhat mo po ako ha. Kumunot ang noo niya. Buhat? Ibig sabihin, sasama ang lalaki sa kanila. Kaya ba ang aga-aga nitong nangapit bahay? Nananadya talaga ang lalaking ito. Pilit na isinisiksik ang sarili sa kanila. Jacob, nakakahiya sa Tito C mo. Dapat ay sinabi ni Hana na huwag na at hindi naman ito kailangan. Pero kilala niya si Hana. Gusto na talaga niyang hilahin papalayo si Jacob. Pero hindi niya magawa-gawa iyon. Pakiramdam niya tuloy ay naiipit siya ng kung anong masikip na bagay, lalo na nang pumalakpak pa si Jacob. Nasa balikat na raw ito ni Conrad. Hingang malalim naman Mira. Gusto na niyang mapag-iwanan sa bahay. Pero si Jacob ang iniisip niya. Ayaw niyang masolo ito ni Conrad. Binabaybay nila ang daanan patungo sa palayan. Umalingaw-ngaw ang matinis na tawa ni Jacob. Naiinis siya sa totoo lang. Hindi dapat ganito. Tingnan mo nga silang dalawa, Mira. Perfect talaga silang dalawa. Alam niya ang tinutukoy ni Hana. May iilang pagkakataong nagpapahaging ito. Alam mo, sa tingin ko, para silang totoong mag-ama. Napalunok naman siya sa sinabi nito. Ngunit nanatili lamang siyang tahimik. Gamit ang tungkod, ay mas binilisan niya ang paghakbang. Ilang beses na siyang nagagawi rito. At sadyang ginawang simentado ni Hana ang isa sa mga pilapil kung saan nagtatapos iyon sa isang shed na ginawang pahingahan ng mga nanggagapas ng palay. Sa pagmamadali niya ay nalihis siya ng tuwid na direksyon. Natatahakin niya dapat. Tila lumiyo ang pakiramdam niya. Bago pa man naagapan, ay natumba na siya sa semento. Buwisit talaga. Galit na wika niya sa kanyang isipan. Bulag na nga, nagmumukha pang kawawa. Miraya, are you okay? Ang hudas. Kaagad na balak sumaklolo. At kita ngang muntika na siyang mangudngod, tinatanong pa. Put me down, Tito C. Help po ninyo si nanay. Nasaan na ba kasi itong si Mel at Hana? Right on time,
na nakalapit ang mga ito ay nagawa na siyang lapitan ni na Conrad at Jacob. Nanunuot kaagad sa ilong niya ang dalawang uri ng amoy. Jacob, ang isa naman, alam na alam niya kung kanino. Hayaan mong tulungan kita please. Ipiniksi niya ang kamay nitong hahawak sana sa kanya. Pero sa panggilalas niya, ay nagawa ng pigilan na maliit na kamay ni Jacob ang kanya. Ilang segundo lang siguro ang lumipas nang maramdaman niya ang pagdaitis sa kamay niya. Ang pamilyar na init at hindi siya pwedeng magkamali. Kay Conrad ang kamay na iyon. Nanay, hawakan niyo po ang kamay ni Tito Conrad. Sige na po. No, Jacob. Walang balak na bitawan siya nito. Magpoprotesta man siya. Pero may isa itong kakampi. Nanay, pretty please. Pagbigyan na natin ang bata, okay? Emotional blackmail. Ginagamit nito si Jacob. Wala rin lang naman siyang maaasahan kina Hana at Mel na alam niyang nakamata lang sa kanila. Hinayaan niyang masunod si Jacob. Yehey! Masayang sigaw naman. Ang saya nitong pakinggan. Ang saya siguro ng mga ngiti nito. Okay na siya kapag masaya ito. Nakakalimutan niya ang lahat. Handa siyang ipagkaloob dito ang ilang saglit. Jacob, halika na. Si Hana na animo hinila si Jacob papalayo. Ayaw. Nagiging suwaal na ito kay Hana. At sa pakiwari niya ay sumisiksik pa ito kay Conrad. Nawiwili itong masyado sa lalaki. Hayaan mo na, Hana. Bubuhatin ko na lang siya. Okay. Nilagpasan na sila ni Hana at ni Mel. Let's go. Nagsimula silang humakbang. At the back of her mind, nabuo ang isang magandang imahe na lagi niyang pinapangarap noon. Tila ipinipinta ng utak niya ang imahe nilang tatlo. Only it wasn't. Nanay, bumitaw ka po. Hold Tito's hand. Parang hindi na matigil ang pagkawala niya ng buntong hininga. Naglakad silang muli na nakalutang sa ere. Nang may magpupuyos na damdamin. Ang mas nakakainis pa ay ang walang katuturang pagkabog ng kanyang dibdib. Nangingibabaw iyon sa ingay ng paligid. We were supposed to be like this, ha, Mira? Mas ginatungan ni Conrad ang inis niya. Mas ginatungan ng tila nangungulila nitong tinig. Malapit na rin naman sa shed, ay minabuti niyang marahas na bumitaw rito. Dinig na ang mga usapan mula roon. Bakit hindi mo muna ako pakinggan, Mira? Sinadya talaga nitong malapit ang mga kaibigan at si Jacob. Nang sa ganoon ay hindi niya magawang umasinta ng galit dito. Walang magandang lumalabas sa bibig mo. Nagtatagis ang mga bagang niya. Nagiinit ang kanyang dibdib. Ba't hindi mo subukan, Mira? Subukan mong pakinggan ako. Wala akong pakikinggan. Kahit anong sasabihin mo. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Gusto niyang ilabas ang galit ngunit napipigilan siya. Nanay, why are you mad? Sa kaniya lang napagtantong. Nagdugtong na pala ang mga kilay niya. Nagtaas baba na ang kanyang dibdib. No, Nanay isn't bad. Ayaw niyang nakikita nitong nagagalit siya. Kaya tumalikod siya at nakiumpo kina Hana. Nais nitong magtanong sa tagal na magkasama silang dalawa. Laging nirerespeto ni Hana ang pagiging matipid niya sa mga detalye ng buhay niya. Naupo siya sa paborito niyang spot. Ang upo ang direktang nakaharap sa palayan. Spot nila iyon ni Jacob. Gumawa siya ng kung anong maaari niyang dapat gawin. Hindi naman kaya binabasahan niya ng story si Jacob. Ngayon,
Buong atensyon nito ay na kay Conrad na. Naupo man ito sa tabi niya, pero panay ang banggit at kausap nito kay Conrad. Anong pwede kong maitulong, Hana? Dinig niya ang tanong nito habang abala sa pagsiset up ng mesa si Hana. Kasama nito si Mel. Ang mga tagagapas ng palay ay kanina pa nakalusong sa putikan. Katunayan ay dinig ang ingay mula sa unahan. May mga bumabati pa sa kanila. Sir, marurumihan ka rito. Sanay ho ako rito, Mang Nestor. Napaismid naman siya sa pagsigaw na pag-uusapan ng dalawa. Kung makipag-usap, feeling close sa mga taga rito. Epal talaga. Inulit nito ang tanong kay Hana. Subukan mo kayang bawasan ang kaka-English mo. Manggagapas ng palay ang mga kasama mo. Patuyan niyang sabi. Hindi niya napigilan ng bibig. At least kuya, kinakausap ka ni ate kahit sinusungitan ka. Kung nakakakita lang siya, kanina pa niya napingot sa tagiliran itong si Mel. Minabuti niyang ituon ng pansin kay Jacob. Bahala na si Hana na estimahin ang mga bisita. Ano bang alam mo sa sakahan? Tanong naman ni Hana. Wala. Mambabae lang ang tanging alam niyan. Biglang nanahimik naman ang lahat. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya. Batid niya. Nawawala na siya ng kontrol na pigilan ang inis niya. What is mambabae, nanay? Bakit ba niya nakalimutang nasa paligid niya si Jacob? It was something awful? Jacob, it was something Tito C won't do anymore. Bakit ba ramdam niya ay tila hiya sa boses nito? Hindi dapat pero tila may nasaling na bahagi ng kanyang dibdib. May pinungkurot na ayaw niyang maramdaman. Gusto mong magpakitang gilas, hindi ba? Bakit hindi ka lumusong sa putikan at makisali kina Mang Nestor sa paggagapas ng palay? Isa itong hamon. Kilala niya ito. Sobrang maayos ito kung manamit. Ayaw nito ng dumi, maliban sa nakakarimarim na gawain nito noon. Tutal, gusto mo rin lang naman na magpakitang gilas. Makisali ka kina Mang Nestor at huwag kang tumigil hanggat hindi bumababa ang araw. Hanggang hindi ka nangingisay sa pagod. Miraya, ate. Magkapanabay na banggit ni naman ni Hana at Mel. Dagdag bigat sa kalooban niya na parang nagmumukha siyang kontrabida. Sige. Ang tanging narinig niya sa mababang tono na wika ni Conrad. Narinig niya ang mga yabag nitong papalayo. Aalis na ito. Mabuti naman. Gusto niyang mawala na ito sa kanyang sistema. Miraya. Si Hana. Bihira lang nito ang banggitin ang buo niyang pangalan. Nakikimira din lang naman ito simula pa noon. Iyon ang tawag sa kanya ni Jacob. Nahihirapan itong banggitin ang pangalan niya. Huwag mo naman siya masyadong pahirapan. Nagsisikap yung tao, oh. Nasasaktan siya sa pagkampi ni Hana sa lalaki. Hindi mo siya dapat kinakampihan. Bakit nga? May dapat ba akong malaman? Hindi kaya siya ang... Tama na, Hana, please. Tumigil ka na. Narinig niya ang sunod-sunod na buntong hininga ni Hana. Siya naman ay napahawak na mahigpit sa kamay ni Jacob. Nanay? Mommy? Are you fighting? Of course not, Jacob. Nanay and Mommy are just talking. Okay. It sounded convinced right away. Madali niyang naguyo ito. Nagaya ni Mang Nestor. Sa panggigigil niya kina Mang Nestor, ito nakiumpok. Nagpalakpakan pa ang mga ito nang lumusong si Conrad sa putikan. Ginawa talaga ng gago. Ang dapat ay masayang araw sa palayan ay nauwi sa konsumisyon. Sana nga ay hindi na lang siya sumama. Sana ay nagpaiwan na lang siya. Pero kung nangyaring nanatili siya sa bahay, baka naman doon siya kukonsumihin na lalaking ito. Marunong ka naman pala, sir.
Di na kailangang turuan pa. Puring-puri naman ni Mang Nestor ang gago. Sanay ho ako sa pagbabatak sa lupain. Lagi kaming dinadala ng lolo ko noon at ng mami ko sa probinsya para maranasan ang buhay probinsya. May haplos sa puso niya ang binabanggit na pangalan ni Conrad. Sinadya man itong iparinig iyon o hindi, umusbong kaagad ang pangungulila sa kanyang dibdib. It's been years already. Kamusta na kaya ang mga ito? Pati na si Nakali. Sa nakalipas na 5 taon ay hindi siya nakibalita sa mga ito. Noong umalis sila sa kondo ni Conrad at umuwi ng Tugigaraw, ilang araw pa silang nanatili sa bahay nila bago ibinenta ng Tatay Raul ang maliit nitong sakahan at ang bahay sa isang taga roon. Pero baka nahihirapan ka na riyan, sir. Magsabi ka lang. Kaya ko ho ito. Kakayanin para sa isang tao. Ate, kakayanin daw para sa'yo. Umugong naman ang kantsawan sa paligid. Abay dapat lang na maging marunong ka na. Nang sa gayon ay maging mas malakas ka pa kay Ma'am Hiraya. Naikuyom naman niya ang kamao sa mga narinig. Kung kinikilig ang mga ito, baligtad naman ang nararamdaman niya. Nasusuka siya. Kaplastikan lang ang lahat. Ang gusto talaga siyang makasama nito. Sana hinanap siya nito. Mayaman ito. Madali lang para ritong gawin. Pero hinayaan silang lumayo. Kaya anuman ang pagsikat na ginagawa nito, ay hindi siya naniniwala sa ginagawa nito. Manigas ito. Sa buong durasyon na nandoon sila, ay nanatili siyang tahimik. Si Jacob lang ang inaatupag niya. Sa tanghalian ay tahimik lang siyang kumakain. Sa inis niya, ay naupo pa si Conrad sa mesa nila ni Jacob. Nagpapasubo ang huli sa lalaki. Bagay na hindi ginagawa ng bata. Sinanay nilang maging independent si Jacob. Pero ngayong nasa malapit nito si Conrad, lumalabas ang ganitong side ng bata. Nakakabwisit na ginataang crabs ang ulam nila. Nahihirapan siyang balatan. Eto, binalatan ko na. Imbes na matuwa siya, mas lalo siyang naiinis. Kaya kong kumain mag-isa. Ginagawa ko na ito mag-isa pa, noon pa. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Okay. Muling nasentro ang pansin nito kay Jacob. Masayang kumakain ang lahat sa paligid. Nagingit-ngit naman ang kalooban niya. Matapos ang lunch, ay gumayak na sila ni Hana at Mel na bumalik sa bahay. Papasok pa si Hana. Kung dati-rati ay nagpapagabi sila rito, ngayong kating-kati na siyang makauwi. Sa hindi kalayuan ay may narinig silang tunog ng papalapit na motorsiklo at pamilyar iyon sa kanya. Lihim na nabawasan naman ang ngit-ngit ng kanyang kalooban. Hello, na-late ba ako? The one distraction she was waiting for. Tumakbo kaagad si Jacob papalapit sa bagong dating. Tito Paulo, I missed you. Ganyan nga, Jacob. Dapat kay Paulo ka lang naglalambing at hindi sa demonyong yon. You're late, Paulo. Papalapit sa gawin niya ang mga kaluskos nito. Hinintay niya lang na tuluyan itong makalapit sa kanya. Di bali ng late, pero nandito pa rin. Hindi ba, Mira? Ramdam niya kaagad ang pagdukwang nito sa mukha niya. Ilang segundo ang lumipas. Lumapat ang labi nito sa mga pisngi niya. Nakakita siya ng paraan para maibalik ang yamot na nagahari sa kanyang dibdib. Kusang umangat ang mga palad niya at yumapo sa batok ni Paulo. Yeah, di bali ng late, pero nandito ka naman. Tinantiyan niyang eksaktong lalapat ang mga labi niya sa gilid ng bibig ni Paulo. Wow, may nakakamiss talaga sa akin, no? Na parang hindi kami nagkita noong nakaraang gabi. Talagang namiss kita. Ginawa niyang maglambing at masaya ang boses.
Hindi man niya nakikita, pero nararamdaman niya na may nakatutok na mga mata sa kanya. At alam niya, nararamdaman din ito. Tila may bumabaong mga titig sa balat niya. It was enough na pumapalakpak ang puso niya.